So eto yung nasa FB page tayo ni Food Genius. Ayan. Kalbo na nga si Food Genius, oh. 'Di ba? May kalbo talaga si Food Genius. Ako lagi ako nagpapakalbo. Lagi na akong kalbo. Ayoko na may buhok. Mas masarap na pakiramdam ng may kalbo. Sa mga kalalakihan, kayo, kunwari ngayon, mga 30 kayo, tapos mahaba pa buhok nyo. Maswerte kayo. Ako kasi, nasa 30 pero ano na kasi, mana ako sa nanay ko na, ano, ay, pala yung tag. Na ano yung buhok ko. Dito pa yung tag. Oh. Mahal pala to, $26. $26. Lagpas 1,000, mga 1,500. Oh, $26 to, oh. Itong dry fit na ano, na Nike na to. Nako, bigay sa akin to ng isa nating tropa pips. Yung isa na Arbor ni Joy, gustong gusto ni Joy. Okay, sana po ba si Kulaong na Boss Mac? Eto nga, papakita natin. Oy, Kuya JP, Abesilia, hello po. Sayang, di kami nagkita ni Kuya JP, hindi nag match yung aming schedule. Alas 9 na yata ng gabi ko nakauwi ng hotel. Emeline Bon, si Sir Bungo, nagkalbo din. Ayan, bagong-bago. Ay, oo, talaga. Bagong-bago. Tinig mo daw kumakmak having asthma attack. Nako, parehas pala tayo ng mga ano. Ako may asthma din eh. Pero buti na lang hindi umaatake. Pero napanood ako noon na video ni Baron Geisler na tinitiris si Kulao 6 years ago. Then ngayon parang naka-propesya yung sinabi ni Baron. Totoo po yan. Nagpakalbo ka nga bunso. O pati Ira, lagi po akong kalbo. Hindi na po ako nagpapahaba ng buhok. Pag eto medyo umangat na ng konti, kalbo kagad. Parang na-ere-ere sa unang video niya si Kulaong. Na-ere-ere. Ana Wim. Russell Subihano, more power boss Mac. Thank you po. Ayan. Bukas ng alas 10, baka mag-live tayo kasi ng umaga. Magla-live pala talaga ako kasi para makaano tayo kung may update ba doon sa Parañaque. Tignan natin kung may banda pa ulit. Kasi arraignment nung kaso ni MD yun eh. Eh, Kaya pala hindi nakapagtataka basta tank nagkakasundo talaga. Ako lagi akong tank talaga sa ML. Tapos kapag ako ay naglalaro na COD, laging sniper. Ayan. So, sa mga nagtatanong kung nasaan si Kulaong, eto po. Hindi ko alam, hindi ko 'to napapanood pa eh. Tignan natin. May ano pala 'to, may copyright pala yung kanta nito. Ayun oh. Saan kaya 'to? Wala naman sinabi kung saan 'to. Hmm. Andito sa SB, may GPS ata. Nakakaawa ka rin. Okay. Wala, hindi natin alam eh kung saan 'to eh. Mukhang nag-collab si Sabi at Kulaong. Nasa teritoryo na ni Sabi si Kulaong eh. Alam ni Kulaong taga diyan lang si Sabi. Di yan titigil basta diyan. At diyan na nga siguro nakakuha ng barangay certificate yan na kailangan sa bail. Ah, Actually ito pong ano na ito pong si Kulaong nga ay nakakuha nga po ng ano, ng barangay certificate doon po, sa isang bayan sa Laguna. Totoo po 'yun. Sa isang bayan po sa Laguna.
Dapat pala 'di tayo puwede magpuyat, boss mo. Tignan lang natin kung hanggang anong oras yung kaya 'no, kuya. Shey Legaspi, sobrang lungkot ko nakalabas ang pula. Dapat nga matuwa ka kasi meron tayong laruan dito. Maria Enriquez, pa-shoutout please, watching from New York, USA. Si Ate Maria Enriquez. Ayan, hello po. Kuya Elmer, good morning. Sorry late ako, kakagising ko lang weekend kasi kaya bumabawi ng tulog. Okay lang po 'yan. Ate Maribel, sabi ni Kulao ay magpapahinga muna siya, yun pala, katawan lupa lang magpapahinga. Mukhang nagliligalig na naman. Russell Subihano, ayan, more power. Thank you po. Eto nga, saan kaya nga 'to? Kasi alam niyo, ang balita nga po talaga kahapon from reliable source, talagang nakakuha si Kulaong ng residency sa Laguna. Laguna po, isang bayan sa Laguna. Ramil De Vera, shoutout boss Mac. Good evening po, Kulaong time. Paano nakakuha barangay certificate Kulaong listening while duty sa convenience store, BGC Taguig? Yun nga ang tanong. Hindi naman yan taga Laguna. Kaya nga kukwestiyonin din yung ano niyan eh. May magko-question daw po sa residency nakuha niyan. Kasi wala daw maipakitang ano yan eh, contract of lease doon sa bahay na inuupahan niya. Parang hindi naman totoo ang paawa effect ni Kulaong. Tama naman. Herbert Golo. Pa-shoutout po from Litex, Commonwealth. Ayun. Hoy! Tol Food Genius, andyan naka-post na location niya. 3 beses na kaya di ko na inulit before that video. Okay. Kasi kakabukas ko lang. Hindi ko ano. Pinalayas na kaya sa Sheraton ng ating bida at dito na sa Binyan umi-eksena. Oo po. Kaya pala. Germany Street, after France Street, Town and Country, Southville, Binyan, Laguna. Confirm ba? Total naman nandiyan ka na, Kuya Po Genius. Confirm ba si ano? Si Sabi ang tumulong daw kay Kulaong para makakuha ng barangay sedula doon sa ano? Sa Binyan. Kailan po kaya mag-super science si Kulaong? Nakakapanibago hindi bagay sa kanya. Malay mo, Zion, sa mga susunod na panahon. Okay, support lang to Boss MG. Alam naman natin ang kwento at alam naman natin kung saan siya tumira. Kaya nga kataka-taka na nakakuha to ng ano na naman, nakakuha na naman to ng focus ang ginawa dito tingin ko. Tingin ko may hocus-pocus to eh. Paano to nakakuha ng ano, ng sedula doon sa lugar na yun eh. Alam naman nating hindi siya taga doon, di ba? Teka, baka umalis na si ano. Pwede i-contest yan sa bail, bagong address. Shoot, sat. Pwede pala, oh. Pwede pala yun. Kung pwede, di ba? Sana nga. Paano siyang nakakuha ng barangay certificate sa Binyan? Yun nga eh. Joel Guazon, may support yan kay RP. Naku, masisira si ano dyan, si Tulfo dyan. Low moral na si Kulaong, Jan Andrew, tama. Earthling Soyal, boss, taga Binyan, Laguna ako. Malapit lang dito sa Southville. Lang yung Kulaong yan, dito naman gagawa ng katarantaduhan. Yun nga kataka-taka, paano nakakuha ng ano dyan yun? Ng residency. Naku, eto pala. Sige, mamaya eto, nakalimutan ko yung ano. Nakakalimutan ko yung pinapasa ko nga pala sa'yo. Chat natin si ano. Hindi na sumagot si ano eh, si Food Genius eh.
Yun ba si Sabi ang tumulong? Ogag din 'to, eh, 'no? Kung si Sabi ang tumulong kay ano, kay Kulaong, Ogag yun 'pag gano'n, 'di ba? Sabit na naman yung tumulong diyan basta talaga dumidikit kay Kulaong minamalas. Bagong kaso na naman 'yan kung peke yung residency. Naku po, shoot sa kay, Boss Makinala ko Kulaong ang Kulaang Sabi combine na. Eh, 'di ba yun nga yung sabi ni Sabi? Puwede na siyang bisitahin ni Sir MG. Oo, malapit na, 'di ba? Ah, si MG San Pablo, Laguna lang yun. Oh, Mac, paano 'pag hindi umattend si Kulaong? Teka, mag-chat tayo sa Viber. Tignan natin kung gising pa ha, kasi ano, eh, eh, chat natin yung ano, kakilala natin. Cha-chat ko dito. Arraignment. Si Kulaong. Si Norman na lang. Norman. Mangsi. Kaso niya. Kaso niya kay Makagago. Ito, may tinanong tayo. May pinagtanungan tayo. Ngayon, tignan natin kung mag-reply pa. Baka gising pa naman eh. Okay. Ito, sumagot si Shootsat. Warrant yan pag hindi na naman umattend. Eh, yun nga, baka nga umattend. Okay. Ito, sumagot na si ano, si Kuya Pudinyo. Malabo daw kasi wala siyang contact diyan kay Kuya. Ako kasi nung ano, nung nakalaya yan, yung napa-live ako kahapon, ang hinala ko nga, may supporter na tumulong lang diyan. Supporter lang, hindi hindi natin kilala. Hindi rin si Rapi Tulfo siguro at hindi rin ano, hindi rin si Sabi. Yun lang yung ano ko diyan. Eh, hindi pa tapos ang stress reliever natin na si Kulaong. Support lang kami sa inyo, boss. Too deep. Thank you, thank you. Sino nag-ampon kay Kulaong sa Laguna? Baka nga po ano yan, supporter lang. Di na namin iboboto si Rapi lumabas na tunay na kulay, Arctic Dino. Ano eh, no? Dapat yung mga gantong issue ng kriminal, tapos ang kaso ay laban o ang mga ginagawang katarantaduhan ay laban sa isang OFW. Dapat hindi ka na sumasawsaw. 'Di ba? Katulad ni ano, ni Rapi Tulfo, eh karamihan ng manonood nito OFW. Karamihan ng bumoto dito nung maging senador to OFW. Eh ang pinagtatanggol na nga dito ni Sir Kalinisan OFW eh. Eh bakit mo pa kukwestiyonin? Bakit parang pinapagalitan mo pa, 'di ba? Hindi na dapat gano'n. Kay Ate Benilda Craig, humbling experience ang nangyari kay Kulao. Na-realize niya na tapos na ang pamamayagpag niya. May mga tao na mas magaling kaysa sa kanya. Tama. At may mga tao na nasa panig ng batas ang kakalabanin siya para maitigil ang kanyang panloloko. O baka sabihin niyan, Boss Mac, may post sa Friends of FG na mataan karo niya doon. Hindi eh. Hindi sa ano, yung ano yung residency, hindi po sa Binyan, iba po. Pero Laguna din. Ah, malalaman din natin 'yan. Mabe-bench warrant pag di umattend. Kuya JP Abisilla nandiyan pa din, Flappy Jeep, Mac United ba ang Tulfo Brothers sa desisyon o iba-iba rin? 'Di ba may isang Tulfo na kumambyo? Si Montulfo 'yon. Ayan. Ate Molex, hello po. Too deep. Ayan. Hello, hello. Si Fritz Wieland. Ayan, nandyan na. Sino stop tumulong dyan si Ate Lorna?
Pero hindi sa Binyan yung ano niya daw, yung kanyang, sedula, hindi daw sa Binyan. Kasi kaya siya hiningan ng sedula, eto po ang katotohanan niyan din. Ayon sa ating, nakausap, wala siyang ID ng Norman Mangusin. Ah, yung nagsabi sa atin niyan, kailangan niya ng ID na Norman Mangusin para makapagpiyansa. Eh, wala siyang ID Norman Mangusin. Kasi hindi niya pwedeng gamitin yung ano, yung, kanyang ID na Francis Leo Marcos kasi lahat yun peke. Norman Mangusin yung kanyang, warrant of arrest. May also known as Francis Leo Marcos lang. Hindi siya legal as Francis Leo Marcos. Kaya kailangan niya ng sedula. Ngayon, etong sedula, meron pong, nagsabi nga sa atin na kailangan ni Culaong ng sedula para makapagpiyansa. Tapos, kung walang ID, meron lang mga kamag-anak na magpapatunay na siya si Norman Mangusin. Yan po yung, sabi sa atin. Kaya eto nga po, nung nalaman natin yan na nakapagpiyansa na at nakakuha ng residency sa ibang lugar, yan na nga yung ano, yung, nahaluan na ng katarantaduhan na naman 'to. Kasi si Kulaong talaga, gusto niyan palagi ano, yung mga illegal kasi dun siya madali, dun siya mabilis sa pag-ano, pag-aano ng, illegal, oh. Ngayon, etong si Kulaong kung wala nga pong ID, puwede siyang gumamit ng barangay certification. O kaya affidavit of identity at ID ng kamag-anak plus certification. So yung barangay certification, bakit nyo binigyan yan? Kung diyaan sa Laguna yan nakakuha, bakit nyo binigyan dyan sa Laguna? Hindi naman yan taga Laguna. Alam nating lahat na hindi yan taga Laguna si Kulaong. Bakit binigyan? Diba? Edward Gutierrez, thank you po. MCU 1962, sa tingin ko nauna ng RTIA sa pag-expose kay Kulaong kaya sumausaw na rin siya para mapag-usapan. Nag-reverse psychology si Senador. Joel Guazon, Boss Mac, may malaking tao sa likod ng pagkakaroon ni Kulaong ng sedula. Tama. Yun nga. Yun yung hula natin. Okay. Flappy Jeeps, talaga sorry kakagising ko lang, late ako sa balita today, salamat, sabi ni Flappy Jeeps kay Too Deep. Kay Kuya Ate Molex Kulaog seems to be playing the victim for sympathy, for now anyway, tama. Sana yung mga OFW na nabiktima magkaso na. Si Nay Karen Whitmore magdedemanda daw po talaga. Yes, ayan na, kinoment na. Ayoko kasi sa akin manggaling sinabi ni Kuya Food Genius, I heard San Pedro Laguna. Yun ang tanong, paano nakakuha ng certification, residency doon si Kulaong sa San Pedro Laguna. Adrian Castigador, hello po. Shootsat yung mga OFW na naloko o nabiktima, magkakaso yun kapag siguro kaya na nila. Pag marami na siguro silang pera o may panahon talaga. Flappy Jeeps, ang weird no, technical yung mga papel pero may lumutang pa rin na papel, hindi ma-decline ng pulis. PM, dapat ipaban yan sa casino sa Newport. Pwede ba yun? Oy, Tol Banat Boy, shoutout sa iyo Kuya Henry, palek naman daw po tayo. Maribel Gabelo, question na naman yan nagbigay ng sedula. Tama. Too Deep, shoutout sa 280 na viewers. Like tayo para happy lang. Jasmine, shoutout host. Shootsat. Isa pang tanong dyan, paano nakakuha ng sedula yan kung walang ID na Norman? Yan ang isang requirement sa pagkuha ng sedula. Totoo ba? Tagal ko na kasi hindi kumukuha ng sedula Sino masikaso kaya? Yun nga, taga San Pedro Laguna daw po ngayon si Kulaong. Ate Ira, hello po. Kay Tito Waldo, sino umasikaso kaya? Malalaman din natin yan soon.
Kasi check na yan kung sino man yan nag-asikaso na yan kay Kulaong, mabibiktima niya yan. Chrysanthemums, kakagigil sa TikTok, ang daming kumakampi kay Kulaong, mga walang kaalam-alam. Kasi ano, kaya po sa TikTok maraming nagtatanggol diyan kasi nga sikat dati yan sa TikTok si Kulaong. Nasa 3M yata yung followers niya doon. Ate Ira Insurance ang nag-process ng bail niya, surety. Yun nga po yung mga proseso, no. Sabi ni FG sa comment, sa taas casino stop daw, Boss Mac. Yun nga po. Kay Edward Gutierrez, malapit sa San Jose, siguro yung pinagkuhanan ng sedula, taga dun si Casper eh. Taga San Pedro Laguna ba si Casper? Pagkuha ng sedula, kailangan may present ka ng ID na dun ka nakatira pag sa barangay kukuha. Okay, Kuya Henry. Shoot sa, nung kumuha ako barangay certificate, kailangan ng government ID na may current address. Ngayon, walang ID si Kulaong na Norman Mangusin. Paano siya nabigyan ng ID doon? Sa San Pedro, Laguna. Nilapit lang nila sa Pianzadora. Naku po. Delikado. Diba? Eto. Nag-reply. Nag-reply, pinagtanungan natin kung sinadya niyang hindi umattend para i-delay ang kaso, hindi ito pabor sa kanya. Mas lalong lalaki ang problema dahil madadagdagan ng legal complications. Possible additional charge kung may contempt issues. Yun daw po. Ito pala. Ito, mahaba. Ito pa pala sa taas. Okay. Kung may valid reason daw, pwedeng mag-file ng motion for postponement ang abogado ni Kulaong. Kailangan lang daw na merong sapat na dahilan at supporting documents. Okay, nasa korte pa rin daw po kung papayagan. Kung wala namang valid reason o hindi sumipot ng walang paalam, pwedeng gawin ng korte ang mag-issue daw po ng bench warrant at forfeit ang bail. O kaya ma-cancel yung bail. Okay, pwede naman daw kasing ituloy yung yung arraignment kahit wala si Kulaong, arraignment in absentia. Yun po ang sabi dito. Ayan. So, meron pa rin palang paraan si Kulaong na mag-motion for postponement. Yan malalaman natin. Theodore David, ayun, present. Ate Prinsesang Palaboy, nasa na? Kamusta? Okay, San Jose katabing barangay lang ng San Pedro. San Pedro, Laguna. Hindi, taga QC ako, pero sa Las Piñas ako kumuha ng sedula. Pwede naman eh. Kumuha ka ba ng sedula sa Las Piñas dahil ikay taga doon sa Las Piñas dati? O natira ka doon sa Las Piñas? O ang magulang mo nasa Las Piñas? Mga ganun ba? San Jose GMA Cavite si Casper nakatira. San Jose is GMA Cavite po. Yun nga daw, GMA Cavite. Katabi ba yun ng San Pedro, Laguna? Joel Guason, Boss Mac, malalaman din natin yan kung sino lumakad ng sedula ni Kulaong, walang baho na hindi sisingaw. Tama naman. Earthlings, Boss, taga Laguna ata yan si Casper kasi nag-vlog siya isang beses sa Laguna. Kay Kuya Henry, for sure, insurance yung bail ni Kulaong, kaya nakalaya kasi mas baba yung bail. Tama, mas baba yung bail niya, pero di mo na makukuha yung bail kung sakaling manalo sa kaso. Yun nga alam ko, pag nag-bail ka sa insurance, di ko alam kung yun ba yung bail bond o kung ano man yun. Hindi mo na makukuha yung pinyansa mo. Diyan din sa Pinas nakukuha ng valid ID, tapos hahanapan ka rin ng valid ID para ka makakuha ng valid ID. Ang gulo, di ba? Ate Ira, ang nakakapagtaka pag nagpapiyansa kasi maraming requirements like barangay cert to bail, sketch ng bahay from barangay hall to his house. Yun nga paano nakakuha si doon, si Kulaong sa San Pedro?
O, DJ Manahan, walang live si Kulaong. F-150 lang yan. Andyan kaya siya. Baka tumakas na yun. Pansamantala lang yan si Kulaong. Babalik yan bago humaba buhok. Yun nga, pwede. Okay. Ano po ba yung sinasabi niyo po, Kuya James Can? Bakit po? Ate Ira, saang barangay kaya nakakuha ng mga requirements? Basta doon daw po sa San Pedro, Laguna. Ate Benilda Craig, need ng signature at thumb mark ang sedula, nasa kulungan siya. Paano siya nakapirma at nakapag-thumb mark? Kaya nga, parang mga questionable eh, no? Flappy Jeeps, pwedeng si Casper kumuha. Pratman yan. Baka may Brad sila sa San Pedro. Oo, pwede rin. Ian Christopher, lagot na naman bukas si Kulaong. Adrian Castigador, Boss Mac, may new upload video si Kulaong tungkol sa humanitarian. Yun nga ang sabi. Marami kasing barangay sa SPL, mga 25. At Ira, surety tawag doon sa hindi na makukuha ang piyansa tapos yearly dapat i-renew or else yung insurance ang magpapa-arrest sa kanya. Kuya Elmer, at kailangan ng barangay cert bago makakuha ng sedula. Yung kaso ko kasi noon na gun ban at illegal possession of firearm at physical injury, ang bail ko 137K. Kinuha namin sa insurance bail, naging 32K lang. Kaso nung nanalo ako, kaso di na nakuha bail. Okay, ano ba dala mo ng kuya? Bazooka? O ano? Baka bazooka yung dala mo ron ha? O baka ano ka, yung RPG. Babalik yan sa loob, 101%. Oo naman, totoo naman yun. Kuya Elmer, sabit pa din ng barangay pati yung nag-issue ng sedula. Kaya nga yan ang malaking tanong. Yung isa naman, cash ba ng tawag, manalo at matalo ang kaso, marerepan niya yung piyansa. Kay Romnick Garcia, sus kukuha na naman ng simpatya yung Kulaong sa humanitarian niya, paawa effect yan. Pag sure, pag natuloy yun. 45. Okay, Kuya Henry. Arsenio Calderon, sana may musiko uli bukas para masaya. Okay, Boss Mac, baka may clue ka sa good news ni Boss FG. Wala po eh. Hindi ko rin nga alam eh. Andiyan si Kuya po Genius, tanungin niyo po. Di ko, nakita ko rin nga yung post na yun eh, pero wala po ako talagang alam. Okay, baka gawing tambayan yan ngayon, yung Takara Hotel sa San Pedro. Flappy Jeeps, isa pa lang tong bail, 19 more times to go. Hanggang saan ang mamis nang bigay? Kalokohan na to eh. Malalaman at malalaman natin. Bukas po bukas, Lunes, March 2. Ay, ano na pala, ngayon na pala yon kasi alas 12 na. Nagpas alas 12 na. March 2, alas 10 ng umaga, nakatakda ang arraignment ni Norman Mangusin sa Parañaque City Court. Huwag po natin itong kalimutan. Manatili tayo mahinahon, maging mapayapa, igalang ang korte at sumunod sa batas. Sumagot po si Kuya The King sa tanong ko, hindi daw po pupunta si Kuya The Kings. Ayan. Ayun no, sasakyan ni Kulao nga, andun no. Maduya, Carmona, Cavite. Naiya Terminal 3 arrival. Van spotted ni Kulaong. Putya, ang galing ni Kuya, no? Kahit saan magpunta. Okay, Dasabi. Okay, hi Ramos Ana, sana di mo ako binla kapag nag-rant ka, dapat twist mo. Burahin. Sorry pero sa lahat na nakisawsaw sa FLM issue, ako ang may pinaka maraming kontribusyon. Hello LTO. Okay. Revoke na lisensya, di na ako gagalaw ulit. Okay, sabi yan ni Susan Goodman. Galingan niyo pa.
O yung The Explorer, ang pagbabalik ng Agila ng Norte, Pispis. Nakalaya na, humahagulgol pa din ang bida. Bakit kaya? Ayan, very good news. Naku, very good news daw, sabi ni Kuya po Genius. Eh, may bagong warat na naman sa ibang kaso. Baka nga, malay natin, baka may warrant na naman sa ibang kaso. Baka yun ang good news ni Kuya po Genius. Arestado ulit, hindi naman. Dinamay pa yung mga agila, baka lalong ma-extinct yun, kukonti na nga lang eh, yun nga eh. Kuya Manny Evangelista, hello po. Okay, malalaman din natin yung good news na yan sa mga darating na araw. Yan si Bungo, pakalbo talaga, no? Eh, Melanie, ang bait ng mga tao ngayon sa Pinas nung panahon namin 90s. Hindi ko pwede pong basahin 'yan. Oh, babasahan na siya bukas. Oo nga, yung arraignment nga daw po, ah, pagbasa ng sakdal sa akusado at doon daw po ito magpi-plead ng guilty or not guilty. Ah, mandatory nga daw eh, yun ang ano. Tignan natin kung gagamitin ba ni Culaong yung motion for postponement. Nandun pala talaga si Culaong sa ano na yun. Okay. Kuya Henry, nanalo kami sa kaso. Sakto kasi sa branch na napuntahan ko may kakilala kami. Pero bawal talaga yun kasi ililipat kami na ibang branch. Pag nalaman may kakilala kami sa napuntahan kong branch. Too deep. Obligadong pumunta si Kulaong bukas dahil naka-bail bond siya. Forfeited ang bail niya pag di siya lumitaw. Naku po. Dinamay pa yung mga agila. Kay Ramsel Tanudra, Sir Mac, saka na mag-live si Kulaong kapag humaba na buhok niya uli. Oo, lagi na ngayon niya nakasombrero. May guess sa mga good news, new warrant yan. Marami-rami tayong nihintay. MG ulit, MR ni Joanna, mga Lopez, mga Warnaculahewa, MP, CIDG, Napolcom, dami. Oo. Need niya talaga umattend daw doon. Theodore David, maraming isasabit yan bago bumalik, kaya pansamantala lang. Shoot sana. Saan kaya pwede makita yung mga update niyan sa human traffic? Yun nga din eh. Gusto ko malaman eh. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.